Apat na taon na nang nakalipas mula nang maganap ang tinaguriang Marawi Siege, pero hanggang ngayon may ilan pa rin sa ating mga kababayan ang sinusubukan pa rin makabangon mula sa trahedyang dulot ng bakbakan. Ngayong sumabay pa ang kalbaryo dulot ng pandemya, kumusta na nga ba ang rehabilitasyon ng pamahalaan sa Marawi City? Kaugnay niya, makakausap po natin si Department of Human Settlements and Urban Development at Task Force Bangon Marawi Chief Secretary Eduardo De Rosario. Magandang umaga po, Secretary. Magandang umaga, Yusek Rocky. Opo. Secretary, kumusta na po yung mga proyektong ginagawa ng task force para sa rehabilitasyon ng Marawi City? Yusek Rocky, mula nung nagsimula tayo ng vertical saka horizontal infrastructures last year, we started last August, lahat ng ating public infra na pinapagawa is now 65% complete. So yan ang accomplishment rate natin, 65%. And we are on track with our stated deadline of December of the year na 100% lahat ng ongoing projects ay matatapos natin. Opo. Secretary, pero nananawagan po ang Maranao leaders at ilang civil society organizations na iprioridad daw po ng pamahalaan ang reconstruction ng war-torn na Marawi City. So ano po ang tugon nyo dito? Well, actually 4 years ng first priority ng ating gobyerno ang rehabilitation. But we have to take the methodology na kailangan na magawa natin at hindi pwedeng in an instant tapos kaagad ang rehabilitation. It has to undergo 3 phases. Ang first phase natin, yung early intervention activities, that took us almost 1 year para mabigyan ng attention yung immediate needs ng mga internally displaced person at i-revive natin ang economy, bigyan natin ng health services, palakasin ng educational system na bumagsak nung panahon ng pagtama ng Marawi City. Now, after that, nag-conduct tayo ng debris management that in effect, we had to remove millions of tons of debris and remove thousands of bombs in the most affected area na tinatawag nating ground zero. And that took us 1 year and 4 months. Even before ang siege ongoing, priority na ng gobyerno, nagkapatayo na tayo ng mga temporary shelter, nagkaroon tayo ng land development. Kaya yung sinasabi na nananawagan sa gobyerno ay I think off tangent sa totoong nangyayari sa rehabilitation ng Marawi City. Opo. Secretary, kumusta naman daw po yung pondo ninyo para dito? Totoo po ba daw na ipapaubayan na ng pamahalaan sa pribadong sektor ang pondo para sa rehabilitasyon? At paano po ang mangyayari dito, Secretary? I think that is not accurate. Still, the government has the funds. At ito ay binibigay sa ating mga implementing agencies. Kamukha ng DPWH, NHA, local government units, the LUWA. So lahat ng ahensya na kanya-kanyang mandato ang pinapagawa, sila ang kumukuha ng mga pondo at nagkakandak ng bidding process at ina-award naman to sa mga private contractors. Opo. So, Secretary, parang magiging private-public partnership ito kung gano'n. Ano po? Sino-sino po yung nakakausap ninyo para mag-sponsor kung meron man po? Actually, it's not a public-private partnership. Talagang the normal bidding process ang ginagawa natin. Kaya pag napunta ang pondo para sa construction ng pabahay, ibibigay ang pondo sa NHA. Ang NHA magkakandak ng public bidding. Yung normal bidding process. At yung mga private contractors ang magpapagawa, but being closely supervised in accordance with the standard ng implementing agency, just like the National Housing Authority. Opo. Secretary, may iba't ibang opinion po tungkol sa ginagawang rehabilitasyon dito sa Marawi. Secretary, ang sabi po ng Marawi Advocacy Accompaniment, tila napakabagal daw po ng rehabilitasyon, pero ang Marawi Sultanate League ay satisfied naman daw po sa naging progress nitong proyekto. So ano po yung masasabi nyo dito? I will favor yung sinasabi ng legitimate organizations na sa kanilang puso at damdamin ay ang kapakanan ng Marawi City. The Marawi Sultanate League is composed of the traditional leaders ng Marawi City at sila ang nagkakandak
ng tamang assessment. Every month, nagpupunta sila sa ground at tinitingnan nila yung progress ng development na ginagawa ng different implementing agencies. Yung isang grupo na CSO, ang ginagawa lamang nila puro batikos. But on the ground, wala naman silang ginagawa para makatulong sa rehabilitation. But we are doing our best to ensure na ang rehabilitation ay matapos natin by December, substantially matapos natin yung rehabilitation and completely within the term of the President. Opo. Secretary, unahin ko na rin yung tanong na ating media partners mula po kay Sam Medanilla ng Business Mirror. What is the housing targets of your department for the next 20 years and how much is needed annually to meet these targets? Actually, we have to address yung housing need na 6.5 million until 2022. And sinasabi natin, kapag hindi ito na-address until 2040, it will balloon to 22 million housing need. So ang target natin, at least makagawa tayo ng 100,000 na informal settler housing units, socialized housing, and we need at least 50 billion a year for housing production. So over a period of 20 years, we can address the needs of the informal settlers. But for the open market, that can be addressed by the financial mechanism na ginagawa ng Pag-ibig at ng private sector. So, if we will be given 50 billion a year starting next year, we are confident that the 20-year housing strategy para ma-address natin ang housing need in the next 20 years ay magagawa natin. Opo, mula naman po kay Celerina Monte, how much have so far been spent by the national government for the Marawi Rehab? How much yung galing sa loan and grant? Yung bulk of the budget saan na daw po nagpunta? Well, actually lahat ng budget coming from the national government, ito ay napupunta sa mga implementing agencies. Ang mga grants naman, kung merong grant na ibinigay, just like the government of Japan, ibigay ito sa Department of Finance. And the Department of Finance naman mag-coordinate sa implementing agency just like DPWH or our department para sa paggagawa ng mga bahay. Yung grant na ibinigay para sa mga bridges at road construction, ibinigay naman yan sa DPWH. At yan ay ginagawa ng mga implementing agencies. And this is being audited by COA. Yung mga ibinigay naman ng other development partners, ito ay binibigay nila sa kanilang mga private NGOs, just like the United States that provided about 2 to 3 billion assistance for Marawi. Walang napunta dyan sa gobyerno. Ito ay ibinigay sa mga NGOs na partner NGOs ng USAID at sila ang nag-i-implement ng kanilang projects on the ground. So, Secretary, tanong pa rin sa Darina, wala na pong obstacles na mararanasan at talaga pong confident tayo na may meet natin yung target by December 2021 na makomplete na po yung Marawi Rehab? Yes, by December, substantially completed ang mga projects natin. And for the total completion, everything will be completed within the term of the President. Okay, kami po ay nagpapasalamat sa inyong panahon. Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Eduardo De Rosario, mabuhay po kayo and stay safe.